Excited na ako! Excited na ako! Sa RBS Online! Hello mga kids at sa ating mga dear parents, masayang-masaya ako na makasama kayo ngayong linggo. Ako si Teacher April at welcome sa RBS Online! Andito tayo para mas lalong matuto ng mga salita ng Diyos at mas makilala natin siya. Habang nag-e-enjoy sa pag-aawitan, pakikinig ng Bible stories at paggawa ng masasayang science and craft activities. Kaya, get ready kids! Stay on your seats, watch and listen. So, ready na ba? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. At dahil ngayon ay saktong araw ng mga puso, we will celebrate God's love for us. Mas makikilala natin ang Diyos at malalaman natin kung bakit niya tayo minahal. Pero, bago tayo magsimula, ano ang unang dapat natin gawin mga kids? Tama! It's prayer time! At sasamahan tayo ni Kuya Caleb para sa ating opening prayer. Pero syempre, bago mag-pray, ano ang dapat gawin? Ipikit ang mata, damhin ang presensya ng Diyos at tumungo. Let's close our eyes and bow down our heads. Dear Lord, thank you for this time, our RBS Online, so that we can offer our praises to you and learn about Bible's teachings. Thank you for our teachers and other Sunday schoolers here in RBS. Help us to focus, listen, and understand our lessons. Open our ears and our hearts to be able to apply it in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Kuya Caleb, sa magandang opening prayer. Ito ang sure ko na miss natin gawing lahat, ang umawit ng papuri sa Diyos. So, tayo po ay sasamahan ni Teacher Daphne and friends at sama-sama tayong tumayo para sabayan silang umindak, sumayaw, at umawit ng papuri. Let's go, kids! Hi kids! Tara, samahan niyo kami na umawit, sumayaw at magpapuri sa ating Panginoon. Kantahin po natin ang Mahal na Mahal. Mahal na mahal kita, Panginoon.
Ang susunod naman po natin kakantahin ay ang I'm Blessed. Lahat ng girls ay magsabi ng I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. I'm blessed, and I know that I am. I'm blessed, and I know that I am. Lahat naman po ng boys ay magsabi ng I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, and I know that I am. I'm blessed, and I know that I am. I'm blessed, and I know that I am. Lahat naman po ng mga RBS na nanonood dyan sa atin online, magsabi ng We're blessed, we're blessed, we're blessed. I'm blessed. Ang susunod naman po natin kakantahin ay ang Salvation Poem. Susapos, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y ligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mo magsimula muli, magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Alay sa'yo. God bless po sa ating lahat. Ang saya namang magpuri sa Diyos. At ngayon, ano naman ang kasunod? Alam niyo ba? Tick-tock, tick-tock, tick-tock. It's memory verse time! At
ating Bible memory verse ngayong linggo ay ang pinakasikat sa lahat. Kaya dapat sa ulo nyo to mga kids. Sabay-sabay po nating basahin ang John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. Dadako tayo sa pinakamahalagang bahagi ng ating programa, ang ating lesson! So, bago po yan, anong dapat natin ihanda? Ang ating mga Bible, ang ating mga puso at isip. Dahil dapat nating pakinggan ng bukas na tenga ang ating mapapakinggan. So, are you ready kids? Panoorin natin to! What is God like? For hundreds and thousands of years, humankind has been wondering, what is God like? Is God a wise old man who thinks long and hard? Or does God have superpowers and fight for truth, justice, and all things good? Could God simply be a big tough guy who throws lightning bolts at people? Kapow! Is God even there? What is God like? I-explain ni teacher ang ibig sabihin ng ating introduction na video. Sino ba ang Diyos? Siya ba ay isang superhero na lumilipad sa langit? Hindi. Siya ba ay fairy godmother or isang genie na nagbibigay ng ating mga wishes? Naku, hindi rin. Naalala niyo ba last week na tinuro ni Sister Aji ang tungkol sa creation of God? Nalaman natin na ang Diyos ang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo at napakalaki ng kanyang kapangyarihan para magawa niya ang lahat ng kanyang nilikha. Ngayon namang linggong ito ay mas pag-aaralan natin ng malalim ang mga katangian ng Diyos. Ito ay ang tinatawag na Omni Attributes of God. May tatlong Omni Attributes of God. Ito ay ang omnipresent, omniscient, and omnipotent. Ulitin nyo nga mga kids. Omnipresent, omniscient, at omnipotent. Ibig sabihin ng salitang omni ay all or lahat-lahat. At ang Diyos ay may kamangha-manghang supernatural power o kapangyarihan. Kaya niya nga nagawa ang pag-create sa buong daigdig at sanlibutan. At dahil dito, ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. Kaya nga sa English, sabi natin, God is in control. Kapag sinabi natin omnipotent, ibig sabihin ay all-powerful. It means God can do anything and nothing is impossible. Malakas siya, magaling siya, kayang-kaya ng Diyos gawin ang lahat ng bagay. Kapag sinabi naman natin omnipresent, ibig sabihin ay all-present. God is everywhere. Ibig sabihin sa lahat ng oras at lahat ng dako, nakikita niya ang lahat ng ating ginagawa dahil lagi siyang nandyan. Ibig sabihin naman ng omniscient ay all-knowing. Di ba naalala ninyo ang science means knowledge? So the same thing means omniscient means that God knows everything. He knows our thoughts. He knows what's inside our hearts. He knows our prayers even if we don't say it through our mouth. Yet, alam na yan lahat ng Diyos. At bukod doon, alam niya ang lahat ng pinagmulan, ang lahat ng nangyayari sa lahat ng bagay dito sa mundo. At ng tatlong omni attributes of God ay nagpapakita na ang Diyos ay may control sa lahat ng bagay. God is in control. Ito man ay mahirap salitain natin, pero practicein po natin yung omnipotent, omnipresent, at omniscient. At bago man ito sa inyong pandinig, ito ay mga katotohanang malalaking
mabibigat na kapag naintindihan natin at natandaan natin, mas lalo nating magiging close ang Diyos. Mas lalo natin siyang pagkakatiwalaan kasi kung baga sa mga superhero, di ba? Dahil iniisip natin sila ay malakas. Paano pa ang Diyos? Kung ang Diyos, alam natin na ganito siya kagaling, ganito siya kabuti, ganito siya kaalam lahat ng naiisip natin at nararamdaman. So, kaya natin siyang pagkatiwalaan dahil alam natin na nandyan siya para tulungan tayo. At dahil dito, mas lalong madedevelop ang ating pagmamahal sa Diyos. So, maganda na makilala natin siya. After ko tong ipaliwanag, kailangan marinig natin ano ba ang mga Bible verse na nagsusuporta sa mga katangian ito ng Diyos. Ating basahin ang Awit 139 verse 1 to 6. Sa katangian ng Diyos na omniscient, narito ang sinabi ng Bible verse. Ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kong lihim, Yahweh, ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa man o hindi. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Hindi pa ako umiinit, yaong aking sasabihin, alam mo nang lahat iyon. Lahat ay hindi malilihim. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa aking nag-iingat. Nagtataka ang sarilit, alam mo ang aking buhay. Hindi ko kayang unawain ang iyong karunungan. Wow! Napakaganda, di ba? Alam ng Diyos ang nasa isip natin. Hindi natin katatanto kung gaano kalakas ang Diyos at tayo ay ingatan. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Kahit ang hindi nakikita at ang nasa puso at isip ng bawat tao ay nababasa niya. Hindi tayo makakapagtago at hindi natin mapepeke ang Diyos dahil alam niya ang totoo. Ito pa, sabi naman sa awit, ituloy natin, chapter 139, verse 7 and 10. Tungkol naman sa omnipresent. Saan ako magpupunta upang ako'y makatakas? Sa iyo bang espiritu ako ba'y makakaiwas? Tiyak ikaw ay naroon upang ako'y pangunahan. Matatagpo ka roon upang ako ay tulungan. Bakit kaya tumatakas? Naalala niyo ba yung kwento na si Jonah ay tumakas sa Diyos? Pero nahanap siya, nandun siya sa pinakailalim na sulok ng isang barko. Napalayo sa kung saan siya inuutusan magpunta. So, kahit tayo ay magtago, alam ng Diyos kung nasaan tayo. Pero kung tayo naman ay naghahanap sa Diyos, andyan siya palagi. Pangungunahan niya tayo, matatagpuan natin siya. Makakaasa tayo na lagi niya tayong sasamahan. Diba napakagandang pakiramdam nun na hindi tayo nag-iisa. Dahil nandyan ang Diyos palagi. May pangako nga ang Diyos sa Mateo chapter 28 verse 20 at ang sabi dito, ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostoles, narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So napakagandang pangako nito sa mga taong nagtitiwala sa Diyos. Tungkol naman sa omnipotence, ito naman ang sinabi ng Job chapter 42 verse 2. Alam kong ang lahat ng bagay ay kaya mong gawin at walang makakapigil sa lahat ng iyong balakid. Ibig sabihin lang, kayang ibigay ng Diyos ang anumang himala para sa atin. Kaya niyang pagalingin kahit anong sakit. Kaya niya rin na magpadala o pigilan ng bagyo, ang lindol o anumang sakit at sakuna kung ito ay iniisip ng mabuti para sa atin. So tayo lamang po ay magtiwala sa Diyos. Kayang niya pong, di ba sabi, faith can move mountains. Ibig sabihin, basta may Diyos, kaya niyang gumawa ng himala. Sabi pa sa Efeso chapter 3 verse 20, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin
at isipin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Napakagandang mga pangako mula sa Diyos. Pero para saan ba ang pag-aaral natin ng Omni Attributes of God? Hindi dyan nagtatapos. Ito dahil higit sa galing ng Diyos, sa talino ng Diyos, sa kapangyarihan niya, sa lagi niyang presensya, siya ay Diyos ng pag-ibig. Mahal niya tayo. Nilikha niya ang tao dahil gusto niya tayong mahalin. At ito ay isang pag-ibig na personal sa bawat isa sa atin. Mahal ka niya, mahal niya ako, mahal niya ang bawat isa sa atin. Wow, di ba't napakagandang katotohanan yan? Kaya nga tayo, may Bible memory verse ngayon na John 3:16. Ulitin natin yon. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tamang-tama sa Feb-ibig na araw ng mga puso ngayong araw ang ating mensahe. Kaya kids, para madali natin maintindihan, narito ang ating big idea. Our big idea is, God is in control and He loves me. Ulitin natin. God is in control and He loves me. Dahil makikilala ko kung sino ang Diyos, magtitiwala ako lagi sa Kanya. Dahil siya ay may kapangyarihan at mahal niya ako, maaasahan ko siya. Alam ng Diyos ang pinakamabuti para sa akin. Okay, hello guys! Hello mga ka-RBS! Namiss namin kayo. Once again, another week na naman tayo. Dahil nasa Feb month tayo, ibig sabihin ay tayo ay nasa month of love. So ngayon guys, meron tayong love object dito. Meron tayong materials na mga gamitin. Material, isang bowl, transparent bowl, water, yung ating pepper, saka yung ating dishwashing liquid. So ngayon mga bata, pwede nyo din akong sabayan ha. Kuha kayo ng inyong kagamitan tulad na ito mga bata. So, ngayon mag-start na tayo. Itong water ay sumisimbolo sa ating sarili o sa ating pagtatao. Ngayon, itong pepper naman ay yung ating mga kasalanan. So, habang hindi pa natin tinatanggap si Christ bilang ating tagapagligtas, tingnan natin, no? Walang nagbabago, di ba? Hindi siya, naano pa rin siya sa gitna, walang pagbabago. So, tingnan natin, maglagay tayo ng kaunting dishwashing liquid. Ito mga guys, mga ka-RBS, ang ating dishwashing liquid. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Ayan, humiwalay yung ating pepper sa gitna. Pumunta sila sa gilid dahil nga tinanggap na natin si Christ. So, anong sabi sa John 3:16? Binigay niya yung bugtong ng anak para tayo lahat ay maligtas. So, guys, sana may natutunan kayo sa ating object ngayon. See you guys soon. See you next week. God bless. Hello, Lily at Brooks. Ito, may natutunan ba kayo sa ating Bible story class? Opo. Ano ba yung natutunan natin? Omnipresent, omniscient. Anong natutunan natin ngayong linggo? Yung tungkol sa sana all. Oo, sana all. Oo nga po, yun po yung natutunan namin ngayong linggo. Ang Diyos ay maraming sana all. Tulad ng omnipresent. Ano ibig sabihin nun? Omnipresent ay all present. At yung omnipotent. Ibig sabihin all powerful.
ano ibig sabihin ng omniscient? Omni. Wow! Ang galing ng Diyos, di ba? Dahil kahit na siya ay napakamakapangyarihan, alam niya ang lahat, alam niya ang gawin ang lahat, ay mahal niya pa rin ang mga tao. So tayo ay nag-celebrate God's love today. God is in control and He loves us all. Bye! Ngayon naman ay narito ang ilang mga kids na gumawa ng ating Bible Verse Challenge. Panoorin natin. Yan 16. Sapagkat ngayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibigay niyang anak, tong na anak, upang ang sinumang sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. John 3:16. Ngayon naman ay merong isang special number, ang isang RBS kid, si Aiden Santawana, at kakantahin niya ang How Great Thou Art. O Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. And when I think of God, the Son is sparing, sent Him to die, I scarce can take it in. That on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sins. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. When Christ shall come with shout of acclamation and take me home, what joy shall fill my heart. Then I shall bow in humble adoration and then proclaim, my God, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. 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 Si Ate Jackie Bautista ang mangunguna ng ating closing prayer.
Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito at kami po ay nakapakinig at nakapag-aral ng iyong salita. Magsisilbing gabay po ito sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat na tagkaroon kami ng panahon na purihin ka at pasalamatan. Patuloy mo po kaming pagpalain sa aming mga buhay, sa aming pag-aaral at sa pamilya. Ingatan mo po ang aming kalusugan sa panahon ng pandemya. Salamat po sa RBS teachers at sa mga magulang namin na nagtutulungan para magpatuloy kami sa RBS. I-bless mo po ang RBS Online Ministry para po marami ang mabless sa panonood nito. Pinupuri at pinadakila ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So this is it, kids! Salamat sa masayang Sunday School natin ngayon. Hanggang sa susunod na linggo, gawin nating Sunday habit ang panonood ng RBS Online! God bless you all!